Hi guys, kamusta? My name is Ronald. Isa pa akong OFW dito sa Singapore. Anyway, meron tayong bagong update for this month, May, para sa mga magta-travel palabas and pabalik ng Philippines. Either tourists, OFW, or foreign travelers. Base sa Bureau of Customs and DICT, Department of Information, Communication, and Technology, meron po tayong dalawang bagong form sa loob ng e-travel. Ito yung ECDF, Electronic Currency Declaration Form, and ECBDF, Electronic Customs Baggage Declaration Form. Please stay tuned kasi bago nga lang tong update na to. Sabi nga ng BOC and DICT, sa loob ng e-travel mismo, dapat sagutan na natin to kapag lalabas or papasok tayo ng Philippines. So, merong dalawang paraan para ma-access yan. Under nga kasi siya ng e-travel. So, kung meron kayong eGov app at na-verify nyo yung account nyo, pwede nyo ma-access yan sa loob. Kapag wala naman, pwede yung website, which is etravel.gov.ph. Para sa mga hindi nakakaalam, no, kailangan nyo mag-register 3 days bago kayo lumipad or pumasok ng Philippines. Kailangan nyo ng tutorial. You can watch my video for eGov and for e-travel. Anyway, balik tayo dun sa bagong update. So, arriving travelers, papasok ng Philippines, para sa inyo tong EBDF, Electronic Baggage Declaration Form. So, kung naalala niyo yung issue sa customs sa Clark, Pampanga ng isang OFW, meron din akong video kung gusto niyo makita. Anyway, dagdag kaalaman lang. For us, Filipino, especially for OFW, diba? Meron po tayong 150,000 worth na duty tax exemption. Ibig sabihin, kahit hindi niyo siya i-declare, basta ito ay personal item natin. Talagang ginamit nyo siya kapag babalik tayo ng Philippines, gusto nyo magdala ng TV, appliances, gadgets, cellphone, yun. So, worth 150,000 siya. Pero guys, kung magdadala kayo ng gamit, papasok ng Philippines na napakadami and brand new pa. Kasi merong certain amount na dapat sundin kapag ito ay nasa commercial quantity for sale or ibebenta for business. Kailangan po natin siyang i-declare sa loob ng baggage declaration form. Para naman sa departing and arriving, kailangan nyo din magsagot ng electronic currency declaration form. Kung meron kayong dala na pera, lalagpas ng 10,000 USD, US dollars pataas, or lalagpas sa 50,000 pesos, kailangan nyo siyang i-declare at kumuha ng authority from Bangko Sentral ng Philippines or ng Pilipinas. I usually suggest sa ibang video ko, kasi I do travel requirements nga, magdala lang kayo ng certain money para sa tour nyo. For example, sa Singapore nga, tumatanggap na ng wireless payment. So, hindi nyo talaga kailangan magdala ng cash. Di pa ako guys nakakagawa ng tutorial para sa form na to kasi bago lang siya. Pero stay tuned para pag nagawa ko na, makikita nyo agad at hindi na kayo mahihirapan kung meron nga kayong flight pabalik and papasok ng Philippines. So, tandaan natin guys yung dalawang form na to, no? Para sa mga magpapasok ng gamit at merong dalang currency or Philippine pesos na napakalaki. Yun lang guys. So, kung meron lang kayong tanong, just comment down below. Please support my channel, subscribe kung hindi pa, and I will see you on my next video.